Sa mga balitang pambansa, inaresto na sa Timor-Leste si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kinumpirma yan sa News 5 ni Pamplona Mayor Janice Degamo. Aniya may nakita silang litrato online ng pagdakip kay Teves. Agad itong sinend ni Mayor Degamo sa Department of Justice. Naglabas na rin ng hiwalay na statement ang DOJ at kinumpirma na nga ang pag-aresto kay Teves. Sa ngayon, umaasa si Mayor Degamo na maibabalik agad si Teves sa Pilipinas. Higit isang taon nang nasa ibang bansa ang dating kongresista. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa mister ni Mayor Degamo na si dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Itinanggihan ng dating kongresista. Kamakailan lang nang maisama si Teves sa Red Notice ng Interpol. Nagsisilbi itong pakiusap sa mga bansa na hulihin ang dating mambabatas. Samantala, nagpatrolya naman ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Pag-asa Island at Sandy Cay. Nasaksihan ng News 5 ang pagsulpot ng mga barko ng China sa isla. Ayon sa China Coast Guard, binalaan na nilang 34 na personnel ng Pilipinas tungkol sa illegal daw na pagpunta sa Sandy Cay para magsagawa ng mga aktibidad. Sa kabila naman yan, narating na mga barko ng Pilipinas ang Sandy Cay 1 o Sandy Cay 1 at 2. Yan ay para magsagawa ng Joint Maritime Resources Assessment na layong suriin ang marine diversity o biodiversity sa palibot ng sandbar. At alamin kung sadyabang namatay o may nagtatambak na mga bahurang nakuhanan noong Setyembre. Ito po ang kauna-unahang underwater assessment ng mga marine biologist sa katubigan na sakop ng mga sandbar. Paiimbestigahan ng Kamara ang pagpasok ng mga Chinese bilang miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary Force kung hindi aaksyon ang PCG. Hindi raw makapaniwala ang mga kongresista sa naungkat na impormasyong may 36 na Chinese na nakapasok o na-recruit sa Auxiliary Force. Lumabas sa pagdinig na bagamat delisted o inalis na ang mga ito sa ahensya, nangangamba ang mga mambabatas na espiya ang mga Chinese. Ayon sa Coast Guard, nasa 2 hanggang 3 taon ding nanatili sa kanila ang mga Chinese. Itinanggi naman ng Coast Guard ang akusasyong espiya ang na-recruit na Chinese. Humanitarian assistance lang daw ang partisipasyon ng mga ito at wala ng iba. Mahigit 200 milyong pisong pondo ang pinababalik sa ilang private school na binayaran sa ilalim ng vouchers program ng DepEd. Higit 11,000 estudyante kasi na nabigyan ng voucher ng gobyerno para makapag-enroll sa mga pribadong eskwelahan ang undocumented o hindi matuntun sa ngayon. Sa ilalim ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o EGASTPE program ng DepEd. Aabot sa 14,000 hanggang 22,000 pesos na voucher ang ibinibigay pang-enroll sa kada benepisyaryo. Ang paliwanag naman ng Private Education Assistance Committee o PEAC, may ilang pribadong eskwelahan ang hindi nakapagsumite ng requirements para mapatunayang lehitimo ang mga voucher program beneficiaries nila o VPBS. Dahil sa nadiskubre, aabot sa 239 million pesos ang kailangang i-refund ng ilang pribadong eskwelahan. Lumabas din sa report ng Commission on Audit o COA na mahigit 100 senior high school students noong school year 2016 hanggang 2017 ang nadiskubring ghost students. 2 beses daw kasi silang nakatanggap ng voucher sa isang taon. Ayon naman sa DepEd, mas magiging maingat na sila. Hindi raw muna nila binabayaran na ang mga eskwelahan kung hindi nagtutugma ang mga resibo sa kanilang records. Ipinag-utos ng Department of Agriculture ang paglipat sa mga sinuspending warehouse supervisor ng National Food Authority. Nananatili pa rin kasing sarado ang mga pasilidad ng NFA sa gitna ng suspension order ng Ombudsman. Prioridad daw ngayon ng DA na magtalaga ng mga tauhan sa mga pinodlock na mga warehouse ng NFA para tiyaking hindi magkakaproblema sa mga stock. Nauna nang sinabi ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee na nagdulot na ng 2 piso kada kilo na pagbaba sa farm gate price. Nauna na rin kinwestiyon ni Ombudsman Samuel Martires ang pagsasara ng mga NFA warehouse sa gitna ng investigasyon. Itinalaga na bilang officer in charge ng NFA si dating Bureau of Plant Industry Director Larry Lacson. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.